Kaugnay ng mga insidente ng pananakit at pagmamaltrato sa mga alagang hayop, makakapanayam natin si Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Magandang umaga sa iyo, Ana. Magandang umaga, Susan. Naririnig ba ako? Kasi kanina parang meron daw problema sa sound. Yes, Ana. Malinaw na malinaw yung linya mo. Ana, unahin natin yung nangyaring pagpatay sa Golden Retriever na si Kilua sa Bato, Camarines Sur. Ano yung parusang kakaharapin ng taong pumalo at nagsako sa aso? Ang parusa dito for violation of the Animal Welfare Act, since namatay yung aso, 1 year and 1 day imprisonment to, up to 1 year, 6 months and 1 day to 2 years imprisonment and a fine of up to 100,000 pesos. Mhm. Kasi namatay nga. Kasi depende kung na-injure mo lang or Oo. namatay. So yung mga sinasabing 30,000, 50,000 and mas mababa, is for mga injuries. But since namatay or pinatay, then it is up to 100,000 pesos or Mm. 1.6 to 2 years yung imprisonment. Oh, Ana, halimbawa, may lusot kaya siya sa batas kung mapatunayan halimbawa na nangagat nga yung aso? Kasi di ba yun ang sinasabi niya may nakagat, may dinamba. May lusot kaya siya sa magiging paliwanag niya kung gano'n yung sinasabing dahilan kung ba't gano'n na naging aksyon niya doon sa aso? Yan ang common na defense ng Mhm. mga nakapatay ng aso. Kasi kasama siya dun sa 6 na exceptions dun sa Animal Welfare Act, no? Mhm. So, yan ang usually na binibigay nila. Kaya lang Mhm. sa kasong ito, kitang-kita naman sa CCTV na hinahabol nung pumatay yung aso. Oo, oo. Kahit sa mga tao, okay tayong halimbawa, makapatay tayo ng tao kasi dinepensahan natin yung sarili natin. Oo. Kailangan kumpleto yung elements of self-defense, which is Mhm. unlawful aggression, reasonable necessity. Ibig sabihin talaga bang kinailangan na idepensa mo yung sarili mo. Tapos yung lack of provocation na hindi sa iyo nagmula yung yung dahilan kung bakit ka inattack nung inyong napatay. So dito sa case na 'to makikita na yung tatlong elements ng self-defense, hindi naman Hindi, present. wala, oo. Ana, Oo, yung so ano, yung mm. may-ari nung aso 'no, nagkaroon ba sila ng pakikipag-ugnayan sa inyo? Kasi 'di ba parang sabi niya talagang maghaharap siya ng reklamo, laban doon sa suspect. Medyo nag-viral kasi 'to kahapon ano, Oo, tapos, ang maganda yung owner alam naman niya yung rights niya, aware din oo. siya sa Animal Welfare Act. So, ang sinabi niya sa'min, nag-ano na siya, kumuha siya ng lawyer niya, pero gusto pa rin niya ng tulong namin, dahil nga malaki yung experience ng POS sa pagfa-file ng criminal cases against animal offenders. So, tutulungan din namin siya dito. Oo. Base doon sa CCTV, Ana, nakawala si Kiluwa tapos nanggulo at kumagat umano ito ng iba pang tao. Ano ba yung tamang gawin sa ganoong sitwasyon? Mm. Ang animal control, yan ay naka-incorporate sa ating mga LGU. So pag mga asong gala or posing as a as a risk to health or property, halimbawa dahil may nangangagat or Oo. kailangan tawagan lang yung City Veterinarian's Office nyo or City Pound, and sila po yung may expertise kung paano hulihin ito. Unless yun na nga actually in the act na inatake na po kayo at kailangan niyo na pong depensahin yung sarili niyo. Pero in this case, pwede namang itawag sa City Pound. So, Oo. Mhm, so lub- of over or OA yung ginawa at mhm. hinabol pa Oo, yung oo. Mm. Ana, ito bukod dito kay Kiluan talagang nakakaalarma. Yung itong sa yung mga bangkay naman ng mga pusa na kinakain ng kapwa nila pusa sa pound diyan sa Dasmariñas, Cavite. Talagang humahantong ba sa ganyang sitwasyon yung mga hayop na magkasama sa isang kulungan? Napakinggan ko yung sinasabi nung nag-ooperate nung pound na yun na Oo. na aggressive daw yung mga pusa, Oo, gutom daw. nagkainan Oo. sila. Oo, hindi po ito natural or typical behavior ng pusa na 'pag Mhm.
aggressive siya, kakainin niya yung kalaban niya. Hindi nangyayari yon. Over our 20 years of operating an animal shelter, and ako din, over almost 30 years of rescuing animals, wala pong pusa na mag-a-attack tapos kakainin. Oo. Nangyayari lang po yung pagkakain kapag may starvation na nangyari, na gutom na. Oo, oo. Kaya napwelsa na yung pusa na kainin yung next available na para lang mabuhay siya. Para survival no? Oo. Ano yung posibleng kaharaping kaso ng mga opisyal ng barangay diyan sa Barangay San Jose na nangangasiwa, supervise doon sa cat pound? Gusto ko rin lang sabihin dun sa mga nag-ooperate ng pound na dapat meron silang permit from the Bureau of Animal Industry na mag-operate ng pound para maabisuhan sila kung ano yung mga dapat nilang gawin para mag-comply sa Animal Welfare Act. So sa Mm. ngayon, dahil may namatay or reportedly ang daming namatay na pusa dahil sa gutom, Mhm. kahit ano pang rason na hinuli nila yung mga pusang yon dahil for public health issues, kailangan nilang bigyan ng pagkain, ng tubig, at i-turn over sa city pound nila para yung city vet ang mag-euthanize or mag-take care, magdi-dispose po if ever nung animal. And dahil veterinaryo po to, alam nila kung ano yung in accordance with the Animal Welfare Act. So yung mga nangasiwa ng pound kung hindi po rehistrado, violation na po agad. At lalo na pag namatay yung mga hayop under Mm. your care, kayo po ay responsible for violating the Animal Welfare Act na pareho rin po nung binanggit kong penalty na 1.6 years up to 2 years imprisonment or a fine of up to 100,000 pesos ang pwede nilang makuhang penalty. Okay, nako. Maraming salamat, Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS.